Dear Tita L, maaring may sitwasyon pa rin ngayon na ang iba kailangan pang kumbinsihin ng asawa nilang lalaki para payagan silang magtrabaho at hindi makulong sa pag-aalaga ng pamilya at pagiging may bahay. Ibang-iba ito sa nangyari sa akin, Tita L. Parang ako pa kasi ang kailangan magkumbinsi sa asawa kong si Alex na bumalik sa pagtatrabaho. Mag-6 na taon na kami ng asawa ko. Wow, 6 years na. Pareho kaming bank clerk. Nang una kaming magkakilala at magkahulugan ng loob. Wow, you can bank on each other. Okay, masipag kami magtrabaho at nag-ipon hanggang sa napatayo namin ang aming unang negosyo na isang computer shop. Dahil maganda ang takbo nito, nagdesisyon kaming mag-franchise ng isang budget-friendly coffee shop. At para mas mapagtuunan ng pansin ang aming mga negosyo na pagkasunduan naman namin noon na tumigil muna si Alex sa pagtatrabaho. Siya rin mismo ang nagpresenta nito, Tita L. Ako naman, patuloy na nagbanat ng buto sa bangko bilang suporta habang inaasikaso niya ang mga bagong hakbang sa aming negosyo. Sa una, maayos ang lahat. Tutok na tutok si Alex sa mga negosyo namin na talagang ramdam ko ang sigasig niyang palaguin ang aming pinundar. Pero makalipas ang ilang taon, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Halos wala na siyang nagagawa sa negosyo, may tao na kasing bantay sa computer shop at coffee shop. May mga kasambahay din kami kaya hindi niya pwedeng idahilan na kailangan niyang tutukan ang pag-aalaga sa anak namin. Sa totoo lang, Tita L, mukha na siyang natetenga. Kung may mga maitutulong man siya sa negosyo, parang napapabayaan na rin niya. Aminado ako na minsan ako pa ang umaako sa responsibilidad. Nakausap ko na siya tungkol dito. Sinabi ko na madali naman siyang makakabalik sa trabaho. Sinabi ko rin na kapag bumalik siya sa trabaho, mas madadagdagan ang kita natin at mas maibabalik ang balanse sa aming pagitan. Ang sagot lang niya ay, ibabalik ko rin ang eagerness ko magtrabaho. Hintayin mo lang. Hanggang kailan ko siya hintayin, Tita L? Nakakapagod na rin ang maghintay ng walang kasiguruhan. Paano ko ba siya maibabalik sa dating Alex na masipag at responsable? Paano ko siya mabubuhayan ulit ng motibasyon? Hindi lang para sa trabaho, kundi para sa pamilya namin. Lubos na gumagalang, Ruby. Okay, wow. Paano ba natin sasagutin to, Ruby? Oras muna, 8:53 ng gabi. Para sa akin, alam mo, Ruby, eto muna, may kanta muna tayo, no? For Ruby, tama ba? Or, ko-comment ko muna yung para sa akin ay dapat niyang gawin. Oo nga. Alam mo, meron ako nabasang, it's not a story, para siyang reminder sa mag-asawa. Though I'm not married myself, no, but I kind of felt na parang oo nga, no. Sabi kasi pag mag-asawa daw kayo, yung pagkukulang nung isa, the other one is supposed to fill that up. Kaya daw kayo partners in life. That's the reason why two people stay together in life. That's why you're called partners. So, when one slackens, in the case of Alex, kunyari, medyo tinatamad or as you say, natetenga, ikaw, Ruby, ang dapat magpuno. I know you're going to say, puro ako naman lagi ako na lang lagi ang kumikilos, ako na lang lagi ang may ginagawa. The thing is, that's what a partnership is about. You know, it's not always going to be this way. Hindi naman to habang buhay na ganito. For sure, pag nakita ni Alex na masigasig ka, na nagmamalasakit ka, nagmamahal ka, ng totoong-totoo, ng punong-puno, ng walang kapalit, walang hinihintay, walang reklamo, walang kahit ano. I think that's really what love is, di ba? Sabihin na natin na this sounds corny, but I believe in it. I believe truly that, you know, when a partner, whatever a partner lacks, you're supposed to be the one to fill it up, buttercup. Ganun yun. Maghintay ka lang, panahon lang din naman ang makakapagsabi kung kaya ba niyang, sinasabi niya, yung kanyang pangako na one day, naman siya, magsisipag ulit siya sa trabaho, babalik siya sa dati. And I think prayers would do a lot of good. I think pag pinagdasal mo, and in your heart, you know,
i-test mo yung sarili mo din. Tanungin mo, mahal, how much do you love your husband? How much do you love Alex? To stay on and do what you're supposed to do as a wife, as a mother, as a partner in business and in life. So kung okay yan sa inyo, okay kayo pareho, and then I think it will work out. I think it will be better for both of you. I think you will come out stronger after this. Kasi diba, sabi naman nila talaga, without saying or meaning anything derogatory to guys ha, babae naman daw talaga ang nagdadala sa isang relasyon. And I believe that because we have the patience of Job. We can move mountains. We bear children. We can do anything. Kaya nga sabi nila, pag ang babae daw ang nagsawa na, baka wala ng pag-asang ang isang relasyon. So, alam ko naman, kaya ka sumusulat dahil alam mo na may pag-asa pa, dahil alam mo na mahal mo yung asawa mo, alam mo sa sarili mo na gusto mo pa ring magpatuloy na kasama si Alex for the rest of your life. So you keep doing that. Huwag mo wala ng pag-asa, huwag mo wala ng pag-ibig. It's a great thing and you're doing a great thing, Ruby. So sana, okay ka dyan. And for as long as you're happy, for as long as you're okay where you are, I think magiging maayos naman ang lahat. And I wish you well. I wish talaga that Alex will realize what a gem of a wife you are and what kind of a strong woman, how strong you are as a woman and how wonderful you are as a woman he chose to be with for the rest of his life. Yun.